Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Welcome na usab sa atong panagtigom alang sa atong prayer meeting. Ug aduna tay bag-o karon nga tema. Maghisgot ako karon may tungod sa kaayuhan sa mga pagsulay. The benefits of temptation. Aduna kini duha ka kahulugan nga gihatag sa balaang kasulatan ug unsa ang tentasyon ug unsa sad kining pagsulay para mas dali nato masabtan. Temptation and trial ang tawag ni ana sa term sa English apan kini makita nato og ang patukuranan nga akong himuan karon og pagakuhaan dinhi sa sinulat ni Saint James. James chapter 1 magabasa ko karon gikan sa verses 1 paingon sa 4. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsunan ug mga kahigalaan, timan-in ninyo og hatag kamo og husto nga atensyon ining maong mensahe aron dili kani ma-misinterpret o kaha ang atong pagsabot na hinuon nga ang Dios mao na hinuon ang magtintal sa tao. Sabton nato nga isip Kristohanon ug tungod kay niya pata dinhi sa kalibutan, buhi pa man, why usa nato nga exempted niining mga temptation kun trial. Para nga masabtan gyud nato pagayo, ang pulong nga gigamit diri sa balaang kasulatan nining English nga temptation, ang tawag niini peradyo. Mao kini ang pulong nga gigamit sa Griego. Ug doon ni duha ka aspeto, duha ka dagway. Ang unang bahin dinhi nga ginasulti sa balaang kasulatan sa verse 2 nga count it all joy when you fall into diverse temptations. Ang ipasabot niini mao ang trial. Kini nagagikan sa Ginoo, ginasulayan. Mao gyapon, ginasulayan gyapon ang termino. Pero kung moingon tag ginatintal, murag sa atong pagsabot ni ana didto sa laing bahin nga pagpakasala. But the temptation here is used for God to try our faith. O pag-abot na karon sa verse 13, 14, kay ang atong pagtuon ani nga series kutob mangyod sa verse 15 sa book of James chapter 1, unya naapoy pipila ka mga cross references inyong timan-an nga pag-abot na pud diha sa verses 13 ug 14, ang ginasulti na usab diha nga temptation mao ang nagagikan kay Satanas nga iyatang awhagon nga maghimo og sala, iyata nga tintalon para makahimo og sayop. Okay, so duha na. In the biblical perspective, the first use in verse 2 is from God to try our faith and to test our endurance. Mao na ang nag-una. Apan sa ikaduha niyang bahin na nasa 12 or 13 o 14, ang diha na pod, temptation there now is used as from Satan who lures us to sin. Awhagon ta, tintalon, mao gyud na ang magamit nako nga termino. Okay, karon ato kini nga padayonon. Ang magsusulat nining maong libro nagdasig sa ato. Inumdumin ninyo nga sa verse 1 sa ay giila nga kining maong pagkasuwat para ni sa mga Israelinhon nga karon aning panahon nga gisuwat kini ingon pa sa balaang kasulatan, they were scattered abroad.
hinumduman nato nga ang mga Israelinhon nawad-an gyud hinuon sila og luna, og yuta, og nasod tungod sa ilang kaugalingong pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Old Testament pa na nga ginasulti nandaan sa ilang mga lideres ug bisan pas panahon pang Moises. Pero ang usa sa mga pinakaklaro diha sa usa ka major prophet, si Prophet Jeremiah, nga naghilak gyud siya tungod kay ang iyang mga katagilungsod, mga igsuong mga Ibruhanon, mga Israelinon, sila mismo mao'y na nagsupak sa kabubuton sa Ginoo nga gisulti na rabandaan ng ilang pagkasupakan magdala kanila og silot. Aduna gyud ni sumbalik. Unya ang mga minor prophets usab kanyo makita dili lang si Prophet Joel apil na diha si Hosea, apil na si Propeta Malakias, nagsulti, nagpahimangno nagyundaan sa posible nilang kaadtuan tungod kay sila nagpakita og pagbalhin sa ilang matuod nga pagsimba sa matuod nga Dios didto na mahinoon sa Dios. Ingon sila kung mauni ang inyong pagahimuon kini mga propeta, minor and major prophets, nagpahimangno na gyud nga daan nga ang ilang paingnan mauni ang kapildihan sa mga kaaway, ang pagkahanaw sa ilahang mga panginabuhian, ang pagkatag sa ilaha, ang uban kanila didto sa pagkasinakop kon captivity ug kana nahimo gyud nga matuod tungod sa ilang pagkasupakan. But temptations are meant to test our faith for endurance. Faith as well as our loyalty to God. Muna iyang katuyuan. Akong i-illustrate para ato makita. Adunay sugilanon sa usa ka babae nga nag-bake siya og cake. Mao man gyud na ang iyahang paborito kay ang termino ni ana, when you have a sweet tooth. Sa to pa mahilig ka og mga tamis. Gituyo niya nga nagluto siya og cake. Unya iyang gisulayan iyang kaugalingon. Now this is temptation nga gigamit sa James 1:2, pero ang iya didto is to try herself. Unya sa kahumot lami na gyud ikaon, pero gituyo niya nga iyang ipakaon sa iyang mga higala to her friends that whom she invited. Dito gipakaon niya humot na lamian tong mga nagkaon. Apan pagkahuman nila og kaon, nakaingon siya sa iyang kaugalingon, ay makapugong gyud ako sa akong kaugalingon, makasukol gyud ako tentasyon sa pagkaon og tamis, pagkaon og cake. Ug ingon pa siya, karon pwede na kong mga apply sa usa ka bakery nga ang specialty niya mga inila nga mga cake. So, she used that story shows us that she used that event or that occasion when she baked a cake and then she resisted eating it. Ingon siya, kung makatrabaho nako niining mao nga bakery di nagahimo sa inila nga mga cakes na mamoy mga idea karon, nagasugod og R og B, duha ka pulong. Adunay nagasugod og G og kanang tanan mga lamian kaayo og mga mahalon nga klase nga mga cake ang ilahang mga ginabaligya. Muna ingon siya, maka-resist naman kog temptation. Mga-apply ko og motrabaho ko niini. Ibaw namon sa matabo kung pananglitan ang usa ka empleyado ninyo di makapugong sa pagkaon. Gawas lang kung iyang paliton ha. Pero kung ang iyang himuon niya na iyan ang kupiton o iyang kaunan, na problema gyud ang tag-iya sa tindahan. So that is how I illustrated nga ang kining temptation dual. First is it is from God to try our endurance.
And then when Satan, in the context that Satan will use the word temptation, it is to lure you to sin. Awhagon gyud ka, tintalon. O kana, klaro na gyud. Tintalon gyud ka nga maghimo og dautan og ang mamahimong resulta niya na ingon pa sa atong pagtuon kung muan nata sa verse 15 nan kung ang usa ka tawo madala sa maong tentasyon nadala sa iyang kaugalingon nga pangibog nan mo resulta kini sa sala. He is enticed. He is already tempted. Alright, dugang pagpahayag. Ang Dios dili mutintal sa pagpakasala. Dili gyud. Si Satanas mo na iyang tuyo. Ang Dios kung naa sa konteksto nga ang Dios mo tintal, musulay ang iyang ipasabot niini. Ingon niini ang temptation, mga kaigsuunan. Temptation which is drawn from the context of Satan using it. Ingon niini. Nakita na mo og namingwit. Nakasway na ko ana sa gamay pa ko. Gani nakahinumdum ko nga namingwit mi ikaw sa grupo kini unya si Lori, gamay pa na si Lori May, namasol unya ang iyahang na adtuan nga ginapamasulan mga gurami man ito, hibawa mo ana gagmay man na og baba. Pero tungod kay pila na ka minuto wa manggi mo kubit, gikuha og kalit, gipataas og kalit ang fishing rod. Nabira po dito sa ubos ang kadtong iyahang bingwit ay didto na igo gyud ninuon sa tiyan sa usa ka gurami, nakuha man pod pero dili mao nga pagkapangisdaa kay didto unta ipaagi man na og pamingwit didto mas tiyan no natusok, nakuha gyapon ng isda. Pero mao ni ang konteksto sa temptation. Satan is like using a fishing rod. There is a bait hinabutangan na didto og paon kadtong iyahang bingwit. In that hook down the line is the bait. Siguro butangan na og kanang ulod o earthworm para ang isda nga gusto mo kaon niya na iyang kubiton. Ang isda kung iya na nga tungod sa kagutom, iya nang kubiton, mabingwitan sa baba. Kaya makita man nato na maglihok-lihok naman ang nylon, kanang linya, ipataas dahil nimo ang imong fishing rod. Ug diha niya na, makuha gyud ang isda. Diha gyud agi sa iyang baba. Inga na ang gawas. Ang tentasyon, kanunay na ginapalibot sa ato, ginabutang sa tubangan nato, kanang gutom ang isda, dali ra ang kubit. Kanang ang tao, ang weakness niya, kwarta, didto pod ipaagi, kwarta. Kung ang weakness sa tao, kanang gusto gyud siyang masikat, mao gyud na iyang obsesyon, didto pod na ay mga tanyag sa pagpasikat. Kung ang usa ka tao, ang iya pong obsesyon, sige lang, basta ma-appeal ko ni ining mao nga grupo, madawat ko nila. So it is to be accepted, to fit in a group or in a company. Kung mao po na yung obsesyon, dito po na ang pasol ni ana, dito ginapaatubang. Lingi kaskilid, naa sa likod, naa gihapon. Sa oras nga mukubit kani ana. Unya natagbaw kadtong imong tawhanong obsesyon. Kwarta, makabaton og kwarta, masikat, o kanang ila ko nga i-accept sa ilang grupo. Then, the man is enticed. Nakasala na siya. Sa verse 15, James chapter 1 verse 15, nagaingon, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death.
Ingon na mga kaigsunan. Ang usa ka tao sa diha nga mukubit, sa diha nga makita niya, uy, naa may ginatan niya diri, naa may nasa akong atubangan, ni amay naa sa akong kiliran, bisan asa ko, naa man gyud, wa na ko'y mahimo ani, mao ni akong himuon. Na ang gawas ni ana, when that lust is conceived and then he is tempted to do it, didto na ang sala. Dili sala nga mapalibutan ta og tentasyon. Ingon na naman yun atong kinabuhi. Ato lang po naon nga kung gituyo po nato nga moadto sa lugar nga napuno og temptation, maura po gihapon na, dili po gihapon maayo. Busa, likayi. Refrain from going to places where sin abound. Tinuod nga bisan asa ta nga lugar na ang tentasyon, pero hibaw gyud ta may mga lugar gyud na nga ang sala nagadagaya gyud na diha. Ngano moadto man gyud ta sa lugar nga sugalan, moadto man gyud ta sa casino, hibaw man ta nga didto dili man gyud na ingong kalingawan, sugal man gyud na didto. Mo na ako ipasabot. Sala pod nga moadto ta didto, pero kung palibutan ta og tentasyon, dili man gyud nato sala kay bisan naata sa eskwelahan, naata sa balay, temptations abound. Naa sa bisan sa church, dunay temptation. Mao na nga dili na sala nga mapalibutan. Ang ato kung moadto ta sa lugar diin hibaw na gyud tang mga dili maayong gakatabo, moadto kag drug den, unsay mong tuyo didto? Mo na ang ginasabot. Og di nato i-expose ang atong kaugalingon, di nato ipatunga ang atong kaugalingon, diin nagyatak ang mga kasalanan. Muna mas maayo nga naata sa sentro sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisag niingon ko nga sa simbahan pwedeng dunay temptation, but to be in the church, to be in church attendance is also one safer place that we will not be tempted to sin. Kung naaman diha ang tentasyon, dako gyud kaayo na nga puruhan, nga dili gyud ka madala, dili gyud ka mukubit sa sala. Sa verse 14, nay ginaingon, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Kada tao, yung ko doon ay mga tentasyon nga mag-aabot, ngayon may nagbuan. Apan kung madala, mapaduol na ka tungod sa pangibog, inumdumi ha nga dili gyud ta mapugos ni Satanas sa pagpakasala, mao gyud nay kamatuoran. Inumduman gyud nato na dili ta mapugos ni Satanas sa pagpakasala. Iya lang nang itanyag, iya ra nang ipakita. Unya kung ang imo nga pangibog mapaduol ka didto, madala gyud ka siyang awhag, mauna ang mamahimong sayop ug mauna ang sala. Kung imong tugtan nga ang imong mga wicked personal desires, dautan nga mga tinguha nimo, kung tugtan nimo na nga matuman na, bahala nagdili ko makapananghid, makauban lang ko sa akong mga higala, manggawas lang ni ron. O natintal ka, napaduol ka unya sa paghimo na nimo ni ana, natintal ka nga wa na ka nagpasakop sa otoridad. Mao na nga ang ipasabot ni ana, you were drawn into your own evil desire. Mao na ako ikabilin mga kaigsunan. Matud pa ni Mark Schultz, sin occurs when we indulge in temptation. Ang sala, matabo, kung ikaw mo padala, mo patuyang diha sa tentasyon. Naay tentasyon, magpalibot, pwedeng na tubangan, kilid, likod, pero ayaw pagpatuyang. Sukli. Nakainomdom mo ni adtong babae nga una mo apply sa ka-bakery, niya sang giswayan niyang kaugalingon to test the endurance. Wa niya patuyangi
sweet tooth, mahilig sa tamis, pero iyang napugngan iyang kaugalingon. Mo ingon niyang karon, pwede na ko, mga apply na ko, og manarbaho ko ini. Busa, mga kaigsuunan, salig lang yun sa balaang kasulatan. Kuhaa ang guidance, kuhaa ang guidance gikan dinhi, kuhaa ang kagahom gikan sa balaang espiritu nga imong masuklan, imong mapugnan ang imong tawhanong pangibog aron dili ikaw magpatuyang sa tentasyon ug dili ikaw makasala. Okay, ato na gyapon padayon nga tun-an sa sunod no usab, pero ayaw kamo pag hikalimot. To be surrounded by temptation is not sin. It could be considered part of our earthly lives. Apan kung ang usa ka tawo iyang ipadaplin ang mga carnal desires, nan iya yung masuklan kining maong tentasyon ug di siya makasala. Ato ning i-apply mga kaigsunan. Ang pagkahug sa tentasyon, doon natay tulubagon ni ana. Imbes panalangin na atay tulubagon ug may sumbalik ka na. Piliun nato nga makadawat og panalangin kaysa ni anang sumbalik sa mga kasalanan. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.